Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin kung ano ba yung binubuo kong build. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, tapos na tayo magpa-level 45. So hindi na ako nagpapataas ng accuracy. Kasi na-meet ko na yung level 45. Hindi na ako masyadong mag-main quest. Kasi wala naman akong target na level. Ang kailangan ko is makapag-build up na ng defense. Okay? So kailangan nating ipantay yung accuracy sa defense natin para makapag-AFK tayo ng isang araw. Yung hindi tipong hindi mo na kailangan gumamit ng potion para mag-regen. Parang ganito guys yung ginawa ko dati. Ayan, nakita nyo sa screen. Yan, 1 day na AFK na hindi tayo namatay. So hindi na kailangan gumamit din ng pots. Okay? So kailangan ko makapag-AFK dito sa level 45 na hindi tayo nababawasan. Paano natin gagawin yun? Kailangan mag-build up kayo ng defense. Yan, kita nyo. Yan. Diyan tayo magpapa-level kasi sobrang ganda ng looting dito. Dito tayo nagpapa-level talaga. Tapos ang problema lang, pinapantayan ko yung character ko dito. Kasi mamamatay yan, mapupusan na ng patsi. Ayan, kita nyo yung bawas. Gusto ko mag-evade ng sunod-sunod. Kaya kailangan natin magpataas ng defense. Siguro mga 200. So, pwede na siguro mag-AFK ng kahit walang pads pag 200 na siguro yung defense. Kaya ang binibuild up ko ngayon guys is equipment. Gaya na sabi ko nga sa inyo, hindi tayo naghahabol ng accuracy kasi hindi naman ako mag-main quest muna. At hinahabol ko yung matataas na level ng monster. Kasi dito sa main quest na to, sa tingin ko nasa level 51 yung monster, yung 230 accuracy yung kailangan. Diba? Sobrang layo. So, hindi ka rin makakapag-farm yan sa Masarta Cave kung puro accuracy yung inuuna ko as F2P kasi guys eh. Kaya ang binibuild up ko ngayon is armor. Ito. Okay? So ayan guys, kung mapapansin nyo, pag binanatan natin to, ayan. Ayan, ang sakit na nung damage natin, no? Ayan o. Kasi pinatner natin yung damage natin based doon sa buff natin. So ayan, katulad nito. May weapon damage siya, tsaka dual damage. Tapos yung passive nito, meron ding weapon damage. Alam naman natin kapag dual damage nagmumultiply yan, nagta times 2, depende sa damage ng weapon. Ayan o. Kita nyo naman, increase the chance to inflict double the weapon damage. So nagpe-pairing yung dual doon sa weapon damage which is sakto sa ating job. Kaya makapasin yung sunod yung dual damage natin. Kaya nag-build tayo ng maka-enchant tayo ng mga dual damage dito. Okay? Tapos against PvE. Kaya hindi ako nagpapataas ng ibang stats eh. Puro PvE lang ginoo dito guys. Walang PvP sa collect. Ayan. Kung tingin nyo, dapat ito yung collect nyo. Ayan. PvE bonus damage 11. PvE damage reduction. PvE accuracy. Diba? Puro PvE dep. Ayan. Kinukuha na natin yung PvE dep. Melee damage reduction. Melee dual damage. Ayan guys. Ganyan yung aking collection ngayon. Pinipili ko lang. Pwede nyo i-filter dito yan. Halimbawa, kuha kayo ng weapon damage. Yan. Tingnan nyo kung meron. So wala na, tapos na tayo sa weapon damage. Filter natin ulit sa PvE naman. Yan, ang dami pa sa PvE, di ba? So, ang build kasi natin is against monster muna, kaya PvE. At saka ito lang dagdag ko sa inyo guys para mapalambot nyo yung kalaban. At pumasok yung damage nyo. Magbuo kayo ng negation. Ayan, no, PvE damage red negation. Ayan, parang ano yan, desolator. Kung sa Dota, para sa desolator. So, including din yung melee damage red negation. Kung makita nyo dito sa stats natin, meron tayong halos 15 against PvE guys ha. Hindi PvP. PvP kasi sa player eh. Ano ba yung madalas natin pinapatay dito? Monster. Kaya PvE muna yung ating build. Ayan. So, mahalaga yan guys para tumagos yung damage nyo. Kung makapansin nyo, parang lumalamot yung monster. Akala nyo makunat yan. Kasi nga, meron ditong build na ganyan, kailangan mong palambutin. Yung unat niya, yung toughness niya, kailangan mong palambutin. Di ba? So, yun. Parang deso yan yung damage red negation. So, yan. Kunin nyo na sa collection. Yan. May napult na agad tayo, guys. Ano yung napult natin? Ay, wala pala. Iron ore. Pero which is good na. Ang pinakamagandang item kasi dito kasi sa level 45, guys. Ito, mapapansin nyo. Meron niyang bone na sobrang solid, di ba? Sa mga level 45. Lalo na ngayon, medyo mahal pa yung bone na yan. Saan yung mga buto-buto? Ito, animal bone. Yan, shoulder strap. Ayan. Ito yan, sa level 45. Tapos magkano presyo? 69. Tingnan natin yung current ngayon. 59 guys, oh. Tapos yung animal blood. Animal blood.
Ano, nagdulot din dito ng animal band. Ayun, 47, di ba? So, mag-AFK ka lang dyan, makapulot ka ng isang item, di ba? Napaka-solid. So, dito na nagpapa-level, kailangan natin napataasin yung ating defense. Ayan, check natin yung item natin. Ayan. Tapos, isang necklace. Ayan, item natin, guys. Tapos, yung sa guild, sa journal, medyo mataas na bigayan dito. So, pataasin nyo lang yung journal nyo. Ayan. Maging loyal kayo sa clan para makuha nyo yung pinakadulo na PvE accuracy kapag ang dedication point mo is level 5 na. So, current natin is level 4. Hindi ko alam kung paano magle-level 5 yan. Siguro mga 7,000 or 8,000. Wala pa kasi nakakamit ng 7,000 eh. Si Basyong pa lang. Tingnan natin kung sa level 7, sa level grade 5, kailangan ng 7,000 points. So, nagpapatong kasi yung stats dito, guys. Depende sa sipag ng clan nyo. Kaya, sumali kayo dun sa mga clan na sobrang sipag mag-grind. Kasi dun lang kayo makakapag-progress. Ayan, o. May XP gain, may basic damage. Ayan. Tapos dito. Kaya mataas din yung accuracy ko. Gawa ng may tricks kami. Minax ko na agad muna yung accuracy. Ayan. Tapos pababa na kami, guys. Papunta sa basic damage. Kasi parang against monster. Pwede naman yung defense dito. Kunin namin, pero unahin muna namin yung damage para sa guild dungeon din kasi. Para maklear namin ngayong week. Kasi nung nakaraan, naging 9 na lang yung buhay ng master doon. So, maraming nagtatanong, ano ba yung, bakit daw nakapag-grab agad daw nito? Saan ako kumukuha ng papyrus na yan? Ito. So, guys, meron sa main quest, di ba? Yung 16-3. Alam ko, 16-3 yun eh. Yan. 16-3, yan. Tapos, 17-2. Ata, ito, yan. Meron yan. Tapos, yung 24-5, yung kakatapos lang natin na run, di ba? Yan, tanda pa natin. Tapos, yung huli, yung 29-5. Ayun, di ba? So, 40 pieces. Hindi ko lang alam sa susunod kasi dito na tayo tumigil eh. Kasi ang kailangan accuracy dito is 230 para sa ating mga melee. So, hindi ko nakabulin muna masyado yun. Unahin ko muna yung equipment. Kaya hindi na ako nag-accessory guys eh. So, ganitong building gagawin ko. So, isusud natin is helmet. Baka sabihin nyo, mataas yung defense ng boots. Hindi, kasi tradable kasi to guys eh. F2P lang, ito, F2P. So, pag nakarap ko, mabebenta ko yung helmet natin. So, ikakrap na natin ngayon yan kasi isa na lang mamaya sa live. Crap natin. Dito. So, kailangan ko lang ng isang more yun ata o dalawa. Yan, ikakrap na natin yan. Ito. So, dalawang more na lang, tsaka dalawang metal fragment. Ayan, makakrap na natin. So, yung ancient papyrus, hindi lang naman doon nakakuha eh. Yung papyrus na yan, hindi lang naman doon nakukuha sa main mission. Meron din sa clan. Ayan, punta tayo sa clan para sa inyo guys. Ayan, TP lang kayo dito. Make sure na naka-open na. Ayan, pwede yung bilhin dito. Pero, ang priority ko kasi dito guys, yung higher seal. So, meron na kasi akong isang pirasong higher seal. Ito. So, kailangan ko ng 30,000 na guild coins. So, yan. Dito, pwede mo bilhin to. 5,000 to eh. Weekly. Okay. So, goods din yan. Tapos, yung pangalawa naman, nakukuha din sa daily quest. Kay forest training. Ayan. Natapusin nyo to guys kasi dito nagbibigay din ng ayan, ancient papyrus din. Kaya, tapusin nyo yung mga daily quest na napakahalaga yan. Siyempre, may mga tradable which is ibebenta din natin. Nakukuha sa ito. Ayan o. Kaso tradable to eh. Kung makakuha naman na kayo ng bound goods yun. Pampuo. Tsaka Masarta Ice Cavern. Diba? So, dyan nabibuild up yung ating equipment. So, baka tumigil muna ako pag after nito. So, ipon ulit ng papyrus na yan. O kung bigyan tayo, sige, i-ano natin yung sa clan. Bili tayo sa clan na 5 piraso. Kasi nga, maganda yung event ngayon. May bigay na guild coins. Ayan. So, baka dali ka ng 150k dyan. Wala na. Sold out ka na sa higher sell mo. 30k lang yung weekly eh. So, ibig sabihin, in 3 weeks, hintayin mo na lang mag 3 weeks, pasok ka na. Madali mo na makakrap yung, madali ka na mag second advancement. Ang problema mo na lang, ay eto, medyo mahal sa server namin to eh. Ito, nakisa na tayo, di ba? So, dalawa na lang kulang. So, iniipon ko to guys para mas mataas ang chance niya pag mas marami. Okay? So, wala namang bago dyan sa ating build up. Ngayon, kasi binibuild up natin is yung defense. Pinapantay ko yung accuracy sa ating defense. So, yung collection natin, ito guys, picture ulit natin, ayan. Kung nahabol nyo yan, PBE, Unigation, ayan, meron 5 tayo dito, accuracy, 3 lang.
PBE, bounce damage, PPE, ACC. Yan. Pwede nyo i-filter dito yan kahit isa-isa lang. Yan. Halimbawa, ito. Ano yung pwede nyo, ito, pwede ito. Oh. 25 ang isa. So, makakatay, 125. Kung gusto nyo magkaroon ng accuracy, ito pa isa. Yung pinupold natin sa animal bone. May PB accuracy. So, huwag nyo yung sobrang hihirap ng mga ganito. Huwag muna yan. Yung palima-lima-lima lang, guys. Good thing yan. Tapos, yung sa ito, yan, pwede yan. Mag-platina rin ka. Mag-crop ka. Pwede naman yan. Okay? Pwede mong isa-isayin yan, guys. Okay, magmadali. Yung progress kasi, basta mabilis ka makafarm sa monster, mabilis ka makapag-farm. Kaya katulad dito. Kaya ang trip ko dito talaga is makapag-AFK ng mas matagal. So, yun lamang, guys. Sana nakatulong tong video na to. Kung ano ba yung binibuild up natin today. So, gaya sabi ko nga sa inyo, ikakrap ko naman lahat to na rare. May pagkakasunod-sunod lang. Based nga dun sa trip mong build. Okay, as F2P kasi to guys, hindi ko naman makakarap ng sabay-sabay yan. So, kinakarap ko siya based sa experience din kung paano patayin tong mga master na to. Ayan. Yung iba dito, hindi pa nagpapa-level dito no, sa mga low level pa. Kasi nagpataas kayo ng sagad na accuracy Mas maganda magpantay kayo ng defense, lalo na sa mga F2P dyan. Huwag kayong mag-rush ng accuracy masyado kung hindi naman kayo masyadong tumatalpak. Kung tumatalpak ka naman yan, mabilis ka makakapag-build, makakarating ka sa mas mataas na monster katulad dito sa 47, di ba? Ang problema nga lang hindi ka makapag-AFK kasi nga nauubusan ka agad ng pots, di ba? Hindi ka tulad ko, siguro mga 6 hours bago mamatay dito, pero gusto ko yung 1 day. Okay, so yun lamang guys, hanggang sa muli. Paalam.